Good morning po, Sir June. Ang masasabi ko po sa Christmas program namin yesterday, gusto ko pong magpasalamat sa major sponsor namin na si Congressman Ed Christopher Go at board member Ed Christian Go dahil po sa kanila naging successful ang aming Christmas program at anniversary. Hindi ko rin po magagawa ito mag-isa kung hindi sa tulong ng mga officers namin magmula sa taas, sa district level, municipal level, at barangay level. At gusto ko rin magpasalamat sa mga GOWOW members dahil kami po ay nagkakaisa. Kaya naging masaya at yun na nga, naging successful ang aming Christmas program. Naging panauhin po natin kahapon yung anak po niya, Senator Cynthia Villar, na si Camila Villar. At masyado po siyang na-impress kasi napakarami pong crowd. Umaabot po yata ito na may sa 10,000 dito po sa Capital Arena. Nabanggit pa rin po nung staff ni Juan na tayo po live na napapanood sa Parañaque City dahil marami pong nanonood doon at sumusubaybay po doon sa ginawa pong okasyon kahapon. Ano po ba itong mga karagdagang impormasyon na may babahagi natin tungkol sa GOWOW? Ano po ba itong GOWOW at bakit po tayo naipon doon at bakit po ganun karami ang crowd? Okay. Ang GOWOW po ay organisasyon ng mga kababaihan na kami po ay magtulong-tulong para sa karapatan para maging matatag ang kababaihan at ito po ay ginagawa namin para sa mga kababaihan nga at syempre po marami rin kaming pwedeng gawin para matulungan ang member ng kababaihan gaya po ng mutual aid, medical assistance, livelihood, educational assistance at marami pa po kami ibang plano para sa organisasyon na ito. Sa ngayon po ba, gano'n na po ba karami ang miyembro nitong GOWOW na tinatawag po natin? Ito po ba buong Isabela no? O dito lamang po ba sa distrito ng DOS ng Isabela? Actually sir, dati kasi GOWOW incorporate lang ito. Ngayon, na-amend dito naging GOWOW Isabela. So, ibig sabihin sa buong Isabela po ito. So, meron na po kasi kaming dating mga members sa Quezon, Quirino, Rojas, Aurora, Burgos. So, nahiwalay na kasi sila kaya dito lang kami sa District 2 na nahati kasi. Pero at tutuusin po, ang member po namin sa GOWOW, nasa 47,000 members po kami. So, lahat po ng gustong mag-member dito sa GOWOW organization, sa buong Isabela, pwede po silang mag-member. Sino po ba yung nagtatag nito? At paano po nag-umpisa ito po? Ito po ay, ang naging founder po namin dito, si Madam Ana Cristina Go. Nag-umpisa lang po ito sa, parang kami ay nagkakasiyahan, ganyan, tapos biglang napag-usapan namin na bakit hindi kami magbuo ng namin ng organisasyon. Dahil nakita namin yung kagaling ni Ma'am Ana, magaling siyang leader ng kababaihan. So ang nangyari dito dahil maganda yung usapan na namin na makakatulong tayo sa kababaihan, why not na magbuo tayo ng organisasyon. So ito po ang nangyari. Si Madam Ana Cristina Go po ang aming founder. Ito po ay nag-umpisa noong 2011. So habang tumatagal po lalo kaming dumadami at lalong nagiging matatag ang aming samahan sa GOWOW organization. Ano po ba sumisimbolo rito sa GOWOW? Bakit po GOWOW? GOWOW ang napili po ninyong ipangalan. Ano po ba ito? Ano po ba ang nakapaloob dito? Ano ba ang sumisimbolo rito? Ano po ba talaga ito? Ano po ba ang mga kasapi po ito? Open po ba ito sa lahat o pinipili lamang po yung mga nasa barangay? Okay. Ito po ay para sa kababaihan at wala po kaming pinipili na pwedeng sumali dito. Lahat po ay pwede. Okay? Para sa kababaihan ito, sa buong Isabela po ito.
para makatulong po kami sa mga kababaihan. Lalong-lalo na po sa mga babaeng mga naaapi, na mga masyadong may mga problema sa mga partner nila, sa mga asawa nila. Yun po ang isang gusto naming makatulong. So, habang tumatagal po kami, marami po kaming plans dito sa kababaihan para matulungan namin ang kapwa namin kababaihan. Ano na po ba itong mga proyekto at programa na kasalukuyan pong nilulunsad ngayon at pinapakinabangan na po ng mga kasapi nito? Marami po, sir. Gaya po ng sinabi ko kanina, ang mutual aid. Kung may namatay na member, sila ay ang family nila ay nakakatanggap ng financial assistance na 5,000 pesos. Then, meron din pong educational assistance sa mga anak nila. Then, meron po kaming livelihood. Ito pong livelihood namin, nag-umpisahan na po namin sa nag-umpisa pa lang kami. Pero medyo medyo lumalaki na po itong namin, livelihood namin. Kasi nagpapatulong din kami sa sponsor namin. Andyan nga si Congressman Christopher Go, natutulong sa mga kababaihan. So, marami pong mga members na na sila sa livelihood. Gaya ng mga food process, mga pagbebenta ng mga itlog, mga coffee, and then kung ano-ano pa po na pagkakakitaan. Lalong-lalo na po yung mga mahihirap na kababaihan na walang trabaho. Yun po ang gusto naming matulungan. Paano po kayo magre-react dito sa sinabi po ni Mayor Bobot Go at ni Congresswoman, dating kongresista na ikalawang distrito na si Cristina Anago? Paano po kayo magre-react dito na sinasabi po nila na napakalaking bagay po itong na-contribute po ninyo dito sa GoWow, lalong-lalo na po dahil nakita po natin yung ebidensya kahapon, ina-acknowledge po nila yung effort ninyo. Paano po natin ma-acknowledge ito? Ano pong ito po yung komento, ano pong masasabi ninyo? Okay. Alam mo, sir, siguro, masasabi ko, nagawa ng mga kasamahan ko na mga officers dahil na din sa leadership ni Madam Ana Cristina Go. At ang mga major sponsor namin na talagang buhos po ang suporta sa amin ng aming mahal na congressman, si Ed Christopher Go at si board member Ed Christian Go. So, hindi rin namin magagawa ito na kami lang kung hindi rin sila nagbigay suporta sa amin, kasi malaking katulungan din po yung suporta nila sa amin. At gaya ng sabi ko kanina, ang mga kababaihan, ang buong member ng GoWow, talagang pinakita rin po nila na may pagkakaisa kami sa organisasyon na ito. Dahil po sa live streaming po tayo kahapon, marami pong nakakita at nakasaksi. Lalong-lalo na po yung samahan po ng mga kababayan sa Isabela na hindi ko na po babanggitin ang pangalan, na sinasabi nila sana all. Gusto rin po nilang maging ganun sila katulad ng ginagawa natin dito sa District 2. Bilang Pangulo po, ano po ba itong mga pwede nating mai-contribute sa kanila na mga payo o pwede nilang gawin para maging aktibo rin po yung samahan ng kababaihan sa kanilang bayan at lugar? Okay. Sir, gaya ng sabi ko po, ito naman po ay open para sa lahat ng buong Isabela po ito, no? So, kung gusto po nilang maging ma-experience nila or mag-merge kami, pwede naman po. Kasi talagang para sa buong Isabela naman to. Kung hindi nga ho kami nahati, lalo pa kaming marami sa totoo lang. Kasi dati naman sakop kami ng ibang municipal level, kaya lang nahati kasi. So, marami talagang gustong ituloy nila yung ano nila sa amin. Gusto nila, kung pwede, ayaw nilang nahinto yung samahan namin. So, sabi naman namin sa kanila, once na member ka ng GoWow organization,
lifetime membership po yun. Hmm. So, ayun nga, member pa rin po sila sa organisasyon namin. So, maging ano na lang siguro, maging active sila ulit, then para matulungan namin sila. Mama, ang pang kasi ganito no? Dati silang miyembro ng ibang samahan. Gusto po nilang, halimbawa, sa Alicia po at saka sa Kawayan, Mhm. open po ba sila na pumasok sa inyo? Yes po, kasi GoWow organization, Buong Isabela po ito. Kami po ay nakaano sa SEC, na-amend na po ito, naging GoWow Isabela. Opo. So, pwede po sila mag-member sa organisasyon ng aming kababaihan. Siguro po, SB, wala na po tayong pwedeng mapag-usapan pa at tanong sa inyo. Kung ating pong matatandaan, si SB Julie Reyes po ay nagsumiti po niyang kanyang kandidatura bilang board member po ng Ikalawang Distrito. At sa history po ng Ikalawang Distrito, kukwentuhan nga kami ni board member Christian Go, napakaswerte ni Julie sapagkat kami noon, nung lumaban kami, may kalaban kami. Siya walang kalaban. Kaya sabi niya, siguro dahil sa kanyang effort, nakita rin ng mga tao, kaya hindi na rin siya nilabanan. At sinasabi nga nila deserving ka naman dahil mabait ka doon at matulungin ka rin at napagkumbaba ka naman daw. Thank you po. Thank you po at nakita nila yung mga din namin, effort namin. At ako ay nagpapasalamat sa Distrito 2 dahil sa mga suporta nila sa akin. Asahan po ninyo na lalo pa akong magtatrabaho para sa ikabubuti po ng kababaihan. Ma'am, nasa inyo na rin ang pagkakataon, hindi lang bilang GO, no? Automatic na board member na kayo, wala namang kalaban. Kahit isang boto lang i-cast ninyo, board member na po kayo at wala na pwedeng bumago niya. Pagkakataon na rin po ninyo, para pasalamatan po ating mga kababayan na nagbigay po ng napakataas na respeto po sa inyo para po kayo ay mainuklok sa Ikalawang Distrito bilang board member na wala pong iniisip na kalaban at mahimbing po ang tulog sa gabing nakakatulog. Yes po. Kukunin ko na rin po ang pagkakataon na ito, sir. Maraming salamat po sa aming mga kadistrito sa buong distrito ng Isabela, no? Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo dahil sa suporta po ninyo, yun nga, wala akong kalaban sa board member. Yan po ay hindi ko po makakalimutan. Utang ko yan na hindi kayang pantayan po yung mga suporta nyo sa akin. So asahan po ninyo na ako po ay magbibigay ng serbisyong malinis at tapat sa ating bayan. Maraming salamat po. Okay, yan po ang ating bagong board member po ng Ikalawang Distrito ng Isabela. Opo, wala na pong kampanya ito dahil wala naman po siyang kalaban. Automatic na po yan na matatawag natin siya na board member po ng ating Ikalawang Distrito ng Isabela. Kasama na rin po dyan siyempre yung ating mabait ding board member na si board member Ed Christian Go. Ganun na rin yung congressman natin, post po yan. At saka yung mga taga San Mariano po na pinangungunahan po ni Ma'am Ana, Mayor Bobot Go at mga sangguniang bayan. At hindi naman po yan, sa lahat po mga unopposed na leader dito sa Isabela. Congratulations po sa inyo at nagtiwala po ang taong bayan para maibigay po sa inyo yung pinakamataas na respeto. Ito po kasi yung pinakamataas na respeto. Alam niyo po, 36 na taon na ako sa media. Sabi ko nga kay Congressman na Ed Christopher Cangina, nagkukwentuhan kami, matagal kami nagkwentuhan doon sa kanyang opisina at nag-almusal kami roon. Sinasabi ko, sir, 36 years na ako sa media. Maniwala ka, sir. Kung nananalo ka man bawat eleksyon, ito na ang katibayan talaga. Ito ang respetong binibigay sa iyo. Kasi na-earn mo ito Yung lalaban ka, na-earn mo. Hanggang sa ma-discover nila na hindi ka na nila labanan dahil ando na, naabot mo na yung pedestrian ng respeto. Ganon din sa inyo, ma'am. Dahil matagal na rin kayong politika, siguro napasin din ng mga tao na at nababalitaan. Alam niyo po kasi kahit na tayo na sa isang maliit na bayan, pag gumagawa tayo ng mabuti, kumakalat po yan sa buong distrito at sa buong nagalitan. Kaya muli po, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay niyo po ng
pahintulot na makapanayan po natin. Mapapanood po tayo sa Brigada Pahayagang Malaya at sa ating pong YouTube channel, ang Bripama Channel. Magandang umaga po, Madam Julie, ang GOAU President po at Board Member po ng ikalawang distrito ng lalawigan ng Isabela. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po, Sir June. God bless po.